Angelina's point of view, ang hirap magkasakit pero mas mahirap mag-alaga ng may sakit na ayaw magpadala sa ospital. Pagkatapos akong aluin ni Lynn ay biglang bumaba sila Nana at Papa Val sa kusina. Buti na lamang at tapos na akong umiyak. Kita nilang mugto ang mga mata ko kaya naawa sila sa akin. Pinapahirapan ka ba ni Benedicto, Angelina? Tanong ni Nana. Nakaupo kami sa may dining area. May tea sa harapan nila at gatas naman sa akin. Umiling ako kahit ang totoo. Oo, nahirapan ako kay Benedicto. Sa maraming bagay, hindi lamang sa pagkakasakit nito. Ginagap ni Nana ang kamay kong nakapatong sa mesa. May ngiti sa mga labi niya nang hulihin niyang mga mata ko. Thank you for being by his side. Huwag mo sana siyang iwanan, Angelina. Ikaw ang kailangan niya sa pagkakataong ito ng buhay niya. Aniya, may tipid ng ngiti sa mga labi. Hindi ako nakasagot. Gusto kong manatili sa tabi niya, pero si Benedicto pa rin ang masusunod kung gusto ba niya akong manatili. Dahil pagbabatayan na ngayon, alam niyang nandun lamang siya para pagbayaran ng ginawa niya. Benedicto is stubborn, rude, and sometimes heartless. Pero Angelina, mabait ang apo ko. That heartless heart of his, madali lang tunawin yun. He let you stay by his side. Ibig sabihin, binibigyan kanya ng pagkakataong tunawin yun, dagdag na saad ni Nana. Napalunok ako, kung sana ganun lang kadali yun. Pero hindi, knowing Benedicto, hindi lang minsan ang pagka-heartless niya. All the time. Ipangako mo sa amin, Angelina, ano man ang mangyari, huwag mong susukuan ng asawa mo. Muling natameme ako, hindi ko alam kung anong sasabihin o isasagot. Ayaw kong mangako. Nagulat ako nang pinatong ni Papa Val ang kamay niya sa magkapatong na kamay namin ni Nana. We will be on your back, Angelina. Apo, hindi ka mag-iisa. Naiiyak na naman ako dahil sa pagpapalakas nila sa loob ko. Pinaparamdam nilang hindi ako nag-iisa. Na isa akong pamilya. Nang muli akong bumalik sa kwarto ay mingiti na sa mga labi ko. Nakahinga rin ako ng maluwag dahil hanggang ngayon ay tulog pa rin si Benedicto. Buti naman, yun kasi ang kailangan niya, pahinga. Nang matiyak na maayos siya sa pagkakatulog, ay nagtungo ako sa banyo para magprepara na rin sa pagtulog. Nang matapos ay kinuha ko isang kumot at nilatag yun sa sahig. Buti na lang at carpet ang sahig sa mga kwarto kaya hindi masyadong malamig kahit na dun ako mahiga. Pinatay ko rin ang aircon para hindi ako lamigin sa madaling araw. Bago mahigay, nagawa kong pumikit at magdasal. Sa matagal na panahon, hindi ko siya napasyalamatan. Wala kasi akong ipagpapasalamat dahil sa mga nangyayari sa akin. Alam kong mali yun na sinisisi ko sa kanyang lahat. Pero tao ako, nagkakamali, nagkakasala, nagtatampo. Pero alam niya na siya pa rin naman ang takbuhan ko. Siguro nga nagre-rebelde ako sa Diyos dahil inakala ko hindi niya ako mahal. Pero ngayon, pinagpapasalamat kong pagdating ng mga taong pinaramdam sa akin na mahalaga ako. Marami-rami din sila. Hindi ko sila mga kamag-anak pero minahal nila ako. Dahil sa kanila mukhang kakayanin kong sinuong kong problema. Yung sa amin ni Benedicto, binigyan nila ako ng lakas ng loob para subukang muli. Madaling araw nang maalimpungatan ako dahil sa mga ungol. Napabalikwas ako dahil naalalang nandun pala si Benedicto at may sakit. Agad akong bumangon para tingnan siya. Napansin kong gumalaw siya. Kaya napalapit ako. Hinayaan ko nakabukas ang isang night lamp sa side kaya kitang-kita kong panginginig niya nang makalapit ako. Benedicto, ayos ka lang ba? Sindipat kong noon niya. Inaapoy pa rin siya ng lagnat. Diyos ko, mukhang kailangan mo na talagang pumunta ng hospital. Bulalas kong sobrang takot sa sistema. It's cold. Ari ang maging ang boses ay nanginginig. Hinawakan niyang kamay ko nang akma kong aalis. Ano gusto mong gawin ko? Pabulong na tanong ko. Hindi ko na alam ang gagawin sa kanya. Alam kong pinipigilan niya akong umalis. I'm cold, reklamo niya. Muling nayakap ang sarili at nanginginig sa loob ng makapal na bedspread. Agad kong kinuha ang kumot na nilatag ko para sa aking higaan. Pinatong ko yon sa bedspread na nakapatong sa kanyang katawan. Pero hindi pa rin yon nakatulong. Patuloy pa rin siyang nanginginig at nagrereklamo na malamig. Na nilalamig ito, hindi ko na alam kung tamang gagawin ko. Wala na akong choice kundi humiga na rin sa kama. Pumasok sa bedspread at yakapin ito. The best blanket is the human touch. Ang init ng katawan ng isang tao na magkadaiti ang aming mga balat at maramdaman niyang yakap ko ay kagad siyang tumigil sa panginginig. Nakatalikod to sa akin kaya yakap kong likurang bahagi ni Benedicto.
Huwag kang magagalit sa akin. Ito lang ang naisip kong pwedeng gawin para ibsan ang nararamdaman mo. Bulong kong siniksik ang sarili sa likod niya. May ginawang hatid din sa akin ang init ng kanyang katawan. Nagulat lamang ako nang bigla siyang pumihit paharap sa akin. Lalayo sana ako nang bigla niya akong yakapin at hilahin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Kagat ko ang aking labi na napapikit. Hindi ko alam kung kaninong tibok ng pusong naririnig ko. Sa akin ba na alam kong kay lakas ng kabog o sa kanya dahil malapit ang mukha ko sa dibdib niya? Kinalma ko ang sarili ko. Baka nga sariling tibok ng puso ko yon. Hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako dahil sa naging pwesto namin. Pero naramdaman ko na lang na unti-unti nang bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Pinipigilan ko pa yon pero unti-unti akong ginupo ng antok. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog sa pagkakayakap ni Benedicto. Basta nagising na lamang akong pakiramdam ko ay may apoy ang lalamunan ko. Masakit kapag lumunok ako. Patay na, nahawaan yata ako ni Benedicto. Ngawit na ako sa pagkakapwesto ko. Yakap pa rin ako ni Benedicto. Tulog pa rin siya at ayaw kong gumalaw dahil baka magising ko siya. Nanatili pa rin ako sa pwesto ko kahit na sobrang ngawit na. Gusto ko na ring uminom ng tubig dahil ramdam ko na dry ang lalamunan ko. Maingat akong gumalaw. Maliliit na galaw na halos hindi halata. Paunti-unti akong lumalayo sa kanya, maging ang pag-alis ko sa kanyang kamay na nakapatong sa katawan ko ay maingat at kalkulado kong inalis. Nang medyo nakausad na ng kaunti ay parang may magnetong nagsasabing tingalain ko siya. Nalaki ang mga mata ko nang biglang magtagpo ang mga mata namin. Gising na pala siya. Wala akong ginawang masama. Nilalamig ka kagabi kaya niyakap kita. Hindi ko intensyon na lapitan ka o ano paman. Nagpaliwanag na ako kagad kaysa maringgan siya ng kung ano-anong masasakit na akusasyon. Nagulat ako at nailayong mukha ko nang makitang umangat ang kamay niya. Sasampalin ba niya ako? Pero mas ikinagulat ko nang lumapan na kamay niya sa noo ko. Did you get my colds? Bakit namumula ka at paos? Tanong niya pagkatapos alisin ang kamay niya sa noo ko. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa kanya. Marahas na umiling. Morning voice ko lang to, sabi ko. Tuluyang lumayo sa kanya. Nagkukumahog akong bumaba sa kama at nagtungo sa banyo. Nilako kagad yon. Sobrang kabog ng dibdib ko. Parang lalabas ang puso ko sa kaba. Napatingin ako sa refleksyon ko sa salamin. Namumula nga ako at dahil yon sa kanya. Benedicto point of view. May kalituhan sa isip kong nakatitig sa saradong pinto ng banyo. Anong nangyayari? Natakot ba siya sa akin? Bigla ko napaubo. Pagkatapos ay parang may kung anong umuugong sa tenga ko. Napahawak ako doon. It's tinnitus again. I know yesterday I felt so sick. Lumulutang ang pakiramdam ko kaya naman maaga kong uuwi. Sana, but Angelina makes us wait. Tapos magte-text lang kay Clarence na hindi sasabay sa amin. Did I give her a cellphone just to contact others? Then sana hindi ko na lang siya binigyan. Padarag kong inalis ang kumot sa katawan ko nang maalalang nangyari kahapon. I am still kinda dizzy and weak. Pero kailangan ko magtrabaho dahil wala akong ibang aasahan na magpatakbo sa kumpanya ko hindi ako. Clarence workload is full already. May mga pinapagawa ko sa kanya beyond his John. At the office, naglakad ako papunta sa banyo. Are you still not coming out, Angelina? Kinatok kong pinto. Nilagay ko pang ulo ko palapit sa pinto upang pakinggan kung anong ginagawa niya doon. Hindi ko kasi marinig na pagdaloy ng tubig. Hey, tinatakot ko ba siya? Wala naman ako sinabi. Hindi na nga ako nag-react nung mabungaran ko siya sa tabi kong natutulog. Wala akong energy para makipagdiskusyon sa umagang yun sa kanya. I need my energy for work later. Angelina! Mas malakas ang tawag ko sa kanyang pangalan. Dinikit ko palalong tenga ko sa pinto. Mukha siyang may sakit kanina. Baka may nangyari na sa kanya sa loob. Akmang kakatukulit ako habang nasa ganun pa rin na pwesto nang hindi ko inasahan na bubuksan niya ang pinto. Dahil sa pagkabigla ay na-out of balance ako patumba sa kinaroonan niya. Ah! Rinig kong sigaw niya. Nakaambang kamay niya para saluhin ako. Shit! Kung madadaganan ko siya, siguradong mayuyupi siya sa bigat ko. Mai-injure siya. At ayokong mangyari yon dahil baka isipin nilang sinasaktan ko siya pisikal. Naroon pa naman sila Nana at sigurado kung akong sisisihin nila. Buti na lang mabilis na nag-react ang katawan ko. Bago kami bumagsak ng tuluyan ay nagawa kong yakapin siya at pihitin ang katawan ko para akong bumagsak sa sahig. Bumagsak man siya kasama ko, hindi naman siya mapupuruhan ng gusto. Oh, impit na daing ko nang maramdaman ng kamay ko na daganan ng kanyang ulo.
Dahil doon nag-react ang katawan ko, niyakap ko siya and put her on my top. Wrong move. Our lips met with my sudden move. Nalalaki ang mga mata niya when I met her eyes. Shit, when did I become this clumsy? O wala akong ginawang masama. Natatarantang eka niya, tinukod ang kamay niya sa dibdib ko para makatayo. Mas lalo ko napamura dahil nasagi niyang kaibigan kong bigla na lang nag-react dahil sa pagkakapwesto namin. Nang makatayo siya, ay bumangon ako't naupo sa sahig. My body hurts. Okay ka lang ba? Hindi ko naman kasi alam na nandyan ka sa malapit. Hindi maganda ugagang paliwanag niya. Hindi ako nagsalita habang pinapanood siya. When I had enough, minuestra kong kamay ko para paalisin siya doon. Napatigil siya. Inulit ko pang ginawa ko pero hindi siya tuminag. Shit, lalo niya lang dinagdagan ang sakit na nararamdaman ko. Masakit na ang ulo ko. Heto pa siya tumadagdag. Is she blind or what? Hindi niya maintindihan ang senyas ko? Get out here. I need to use the bathroom. Kahit pausay nagawa ko siyang sigawan. Lalong uminit ang ulo ko nang bumaba ang tingin niya sa gitna ng mga hita ko. Hindi ko alam kung sinadya niya o hindi pero alam kong naramdaman niya rin yun kanina. Can you get lost? She really pissed me off. Ang galing-galing niyang sagarin ang pasensya ko. Umagang-umaga pa lang. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Gamit naman ng paa ay nagawa kong sipain ang pinto para sumara. I was about to get up when I heard her saying something. May sakit ka kagabi. Huwag ka nang pumasok ngayon. Padarag akong bumangon. Sino siya para magdesisyon? Follow what your wives tell you. Benedicto, you're not in good condition right now. Magpahinga ka na muna at huwag pumasok ngayon. Nakangiti pero palihim ko ng kiniinisan si Angelina. Kung hindi niya binanggit kila Nana hindi dapat ako pumasok, hindi mangingialam si Nana. Isang araw lang naman, hindi babagsak ang kumpanya na mawala ka ng isang araw sa trabaho. Magkakaharap kami na sa hapag ngayon for breakfast. And here we are. Ako nakita nila. I'm feeling okay, Nana. Pinanlakihan niya ako ng mga mata, kaya napatigil ako saglit. As you say, Nana, I'll stay and take a day off. Napilitang sang-ayon ko. Nagpupuyos man sa galit, hindi ko naman masabi. Kailangan ko na lang sumunod or else katakot-takot na sermon ang abutin ko kay Nana. Ikaw, Angelina, papasok ka ba? Bakit hindi ka na lang din magstay dito sa bahay? Alagaan mo mabuting asawa mo. No need. Pwede. I look at her with a warning. Pwede naman sana, Nana, ngumiti siyang bumaling sa akin. Pero may nabinbin kasi akong trabaho. Maaga na lang po akong uuwi. Aniya, buti na lang at nakuha siya sa tingin. Hindi porket nakahanap siya ng kakampi sa bahay ay okay na. Nagawin niya lahat ng gusto niya. I think I need to remind her what she really is in my life. Next time, don't say or do anything without my permission. Nagtatakang bumaling siya sa akin. She's getting ready about it to go when I went inside the room. What did I do this time? Aniya, puzzled. Napaismid ako. Nagmaang-maangan pa siya. Lumapit ako sa kanya. Malapit na malapit. Naitulo siya sa kinatatayuan at hindi nakaiwas sa paglapit ko. Hindi ko rin naman nahayaan na makaiwas siya. So I grab her waist. Don't open your mouth even if you're hurting. Babala ko sa kanya. Her face was red as tomato. Magsaya ka ngayon dahil nandyan pa sila Nana nakakampi mo. Pero pagkaalis nila, lumagay ka sa kung saan ka nababagay. Binitawan ko siya nang biglang magtubig ang mga mata niya. Akala ko iiyak siya sa harapan ko pero mabilis niya lang nakinuha ang kanyang mga gamit at nagkukumahog na umalis. Kaya ka nagkakasakit. Ang sama ng ugali mo. Eka niya nang bigla siyang tumigil at humarap sa akin ulit. What did you say? I said in anger. Napating ang tenga ko sa sinabi niya. I make a big step going to her when she dashes and run from me. Takot din naman pala. Napabuntong hininga ako na tinungo ang bintana sa kanyang kwarto. Doon ay tumanaw ako. Clarence was already there waiting for her. Clarence knows already that I'm not coming. Wala pang isang minuto nakita ko nang lumabas sa Angelina. Kumulit ang noo ko nang sa passengers area sa tabi ni Clarence siya sumakay. Are they really that close? Iba rin ang ngiti niya pagdating kay Clarence. Angelina's point of view. Salamat, Clarence. Kita na lang tayo sa kumpanya. Paalam ko kay Clarence nang muli ay bumaba ako bago pa man makarating sa kumpanya. Ayaw ko may makakita sa akin na bumababa sa kotseng gamit ni Benedicto. Iwas na rin sa mga chismis na pwedeng mag-umpisa sa amin o sa kanino man. Sige, Angelina, kumaway pa ako sa kanya bago tuluyang umalis. Laging ganun ang routine namin kapag sumasabay ako sa kanila. Naroon man si Benedicto o wala,
Don't speak even if you're hurting. Napanguso ako nung muling maalalang sinabi na yun ni Benedicto kanina. Ganun talaga siya kamuhi sa akin. Akala ko ayos na dahil inalagaan ko siya. Pero wala rin talaga siyang puso. Tumikim ako, medyo masakit talagang lalamunan ko. Huwag naman sana ako magkasakit, hindi dapat ako magkasakit. Kaya naman pagdating ko sa kumpanya, ay agad ako nagpunta sa pantry area sa opisina namin upang magtimpla ng tea. Ginger lemon ang flavor. Makakatulong yun sa lalamunan kung parang nasusunog ang pakiramdam. Habang nagtitimpla, ay may mga dumating pa. Gumilid ako habang hindi umiimik na humigop ng tsaa. Really? May kasamang magandang babae si boss? Saan? Yung sikat daw na swimmer. Nakita sila sa isang bagong bukas na recreation center. Pero hindi ba may jowa si Boss Benedicto? May asawa pa nga. Sabi ko pero sa sarili lang naman habang nakikinig sa sismisan ng mga empleyado. Kaya siguro siya nagkasakit dahil nakipaglampungan siya sa ibang babae. Buti nga talaga sa kanya. Karma hits him. Padarag akong umalis doon, nagulat pang mga babaeng nagchichismisan nang mapansin ako. Ngumiti lang ako sa kanila, saka nagmarcha pa alis doon. Dalang tsa ay binuksan kong computer at nagumpisang magtrabaho. Doon ko nalang tinutok ang buong atensyon ko. Angelina, lunchtime na, hindi ka pa bababa? Untag sa akin ni Katrina, sumilip siya sa cubicle ko. Okay ka lang ba? Tanong niyang tinurong tasa ng tsaa. Nagtimpla kasi ako muli, pangatlo ko na yon. Tipid akong ngumiti. Okay lang ako Katrina, kayo na munang bumaba. Gusto ko matulog kahit na 30 minutes lang. Pakisabi kay Manang Bebang hindi ako bababa. Medyo hindi na okay ang pakiramdam ko talaga. Mukhang nahawaan talaga ako kay Benedicto. Hindi naman sana karma to. Natawa ko habang inaayos ang mesa ko. Inalis ang ilang mga gamit sa harapan para doon ko maidukdok ang sarili. Nang may eksaktong espasyo na sinubukan kong makatulog. Kailangan kong ipahinga kaagad ang masamang pakiramdam para hindi na tumuloy pa. Angelina! Hoy Angelina! Nalimpungatan ako sa sunod-sunod na pagtawag sa pangalan ko. Maging ang pagyugyug sa balikat ko. Agad akong napabalikwas at napaupo ng diretso ng pagbukas ng mga mata ko ay makitang supervisor namin sa gilid ko. Siya ang gumigising sa akin. Okay ka lang ba? Hindi ako makasagot. Nahiya ako dahil nahuli niya ako natutulog. Anong oras na ba? Tapos na ba ang lunch break namin? Sorry po Nandito si Mr. Torres, Angelina. Putol niya sa sinasabi ko, lalong napamulagat ang mata ko. Gising na ako ngayon. Huminga na muna ako ng malalim bago silipin si Clarence na sa pinto ng opisina namin. Hindi siya pumasok. Salamat po, sabi ko sa supervisor namin bago ako tumayo. Inayos ko pang suot ko bago lumapit kay Clarence na matamang naghihintay sa akin. Pasimple akong tumingin sa orasan sa aming dingding. Nakahinga ako ng maluwag dahil 15 minuto lang ang nakalipas simula nung magnap ako. Bakit Clarence? Tanong ko sa kanya nang makalapit na ako. Hindi ako masyadong lumapit dahil baka mahawa din siya sa akin. Kailangan kong bumaba para bumili ng gamot at mask. Para na rin protektahan ng mga katrabaho ko sakaling nakuha ko ngang cold ni Benedicto. Nagtaka ko na bigla siyang maiabot sa akin na supot. Napatingin ako doon na kunutang noo. Ano to? Tanong kong kinuha ang supot. Bubuksan ko pa lang yun nang biglang dumating sina Katrina at ilang pa naming mga kasamahan. Alis na ako, paalam ni Clarence. Seryoso at walang kangiting-ngiting umalis. Kahit nabatiin nila Katrina ay nanatiling nantsalan. Ano yan Angelina? Uy, lumelevel up na yata kayo ni Mr. Torres ha? Palatak ni Katrina na kangisi. Lumapit sa akin at kinuha ang supot na ibinigay ni Clarence. Hinayaan ko na lang na bulat-latin niyang laman ng supot. Ano to? Sabi niya tinasa isang gamot. Minasa yon. May sakit ka? Hindi ko siya sinagot. Inagaw ko lang ang supot at tumalikod na. Namula ako kasi mukhang nahalata ni Clarence na masamang pakiramdam ko. Uy, napaka-thoughtful naman ni Mr. Torres. Alagang-alaga niya si Angelina. Napatigil ako sa isang komento ng katrabaho namin. Kagat ko ang labi kong muli silang hinarap. Hindi niya lang gusto na makahawa ako. Sabi kong iba ng tunog ng boses ko. Nagpatuloy ako sa aking cubicle. Sinipat ko ang aking sarili. Wala naman akong lagnat. Itong lalamunan ko lang talagang masakit at dry. Wala rin naman akong sipon. Muli kong binuksan ang supot na dala ni Clarence para sa akin. Hindi ko maiwasang mangiti na may laman din yun na mask. Mukhang totoo ang sinabi ko. Ayaw niya lang akong makahawa. Kaya naman kinuha ko yun at sinuot. Ayaw ko nang ma-spread pang germs na galing kay Benedicto.
Baka maging pandemic pa yon kung sakali. Benedicto Benedicim, natawa ako sa sarili. Sa sariling isip ko na lang talaga namumura at nagagantihan si Benedicto. Masarap siyang tirisin ng buhay. Kung hindi ko na talaga siya mahal. Dumaan pang maghapon, medyo bumuti ng lagay ko nang makainom ako ng gamot. Hindi na rin masyadong masakit ang lalamunan ko. Buti na lang talaga, salamat sa gamot kanina. Sabi ko kay Clarence na makasakay na ako sa kotse. Kung saan niya ako dinrap kanina ay doon din niya ako pipikapin. Walang anuman. Kay Benedicto ka magpasalamat.